Magandang araw sa inyong lahat, maligayang pagdating sa Drin Success Fuel Channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang 7 praktikal na aral mula sa Solomon's Secret, 7 prinsipyo ng tagumpay sa pananalapi na isinulat ni Bruce Fleet. Ang mga aral na ito ay batay sa mga karanasan ng pinakamayamang tao sa kasaysayan, si Haring Solomon, kaya't ihanda na ang inyong mga notebook at pen dahil ito ay magiging kapaki-pakinabang. Una, ang prinsipyo ng paghahanap ng karunungan kaysa sa kayamanan. Sa buhay ni Solomon, makikita natin na ang tunay na tagumpay sa pananalapi ay nagsisimula sa pagkuha ng kaalaman. Isipin mo, binigyan si Solomon ng pagkakataong humiling ng kahit ano mula sa Diyos. Sa halip na humiling ng kayamanan o kapangyarihan, ang hiniling niya ay karunungan upang makapangasiwa ng kanyang bayan ng makatarungan. Ang kanyang desisyon ay nagbigay sa kanya ng hindi lamang karunungan, kundi pati na rin ng kayamanan at karangalan. Ito ay nagpapakita na ang karunungan ang pundasyon para sa tunay na tagumpay. Kaya sa ating mga desisyon sa pananalapi, mahalaga ang pag-prioritize sa kaalaman at pag-unawa. Ang mga taong may kaalaman ay mas mahusay sa paggawa ng desisyon na nagdadala ng pangmatagalang tagumpay. Pangalawa, ang halaga ng long-term thinking. Ang karunungan ni Solomon ay nagbigay daan sa mga patakaran na nagbigay ng pangmatagalang kasaganaan sa kanyang kaharian. Sa panahon ng kanyang paghahari, nakilala siya sa kanyang mga proyekto tulad ng pagtatayo ng templo sa Jerusalem. Ang kanyang mga desisyon ay nakatuon sa pangmatagalang benepisyo sa halip na sa mga panandaliang kita. Ang aral dito ay mahalaga ang pag-iisip sa hinaharap. Kapag tayo ay nag-iisip sa hinaharap, mas madali nating maiiwasan ang mga pagkakamali na nagmumula sa pagnanasa ng agarang kasiyahan. Pangatlo, ang kapangyarihan ng kaalaman at pag-unawa. Si Solomon ay kilala sa kanyang mga aklat ng karunungan tulad ng mga kawikaan at Ecclesiastes. Isa sa mga sikat na taludtod ay mas mabuti ang makakuha ng karunungan kaysa sa ginto. Ang kanyang mga isinulat ay naglalaman ng malalim na kaalaman tungkol sa ugali ng tao at sa kalikasan ng buhay. Ang aral dito ay ang patuloy na pag-aaral at personal na pag-unlad ang tunay na sukat ng tagumpay. Huwag tayong matakot na magtanong at matuto mula sa ating kapaligiran. Pang-apat, ang balanse sa pagitan ng kayamanan at karunungan. Habang si Solomon ay naging napakayaman, ang kanyang kayamanan ay naging bunga ng kanyang matalinong desisyon at makatarungang pamamahala. Ang kanyang karunungan ay nagdala ng mga mangangalakal at iskolar mula sa iba't ibang dako ng mundo na nagpalago sa kanyang kaharian. Ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na tagumpay sa pananalapi ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng yaman, kundi sa pamumuhay ng matalino at etikal. Kapag nakatuon tayo sa karunungan, ang kayamanan ay nagiging isa lamang sa mga gantimpala ng ating mga desisyon. Panglima, ang etikal na paggamit ng kayamanan. Si Solomon ay ginamit ang kanyang kayamanan upang makinabang ang iba at mapabuti ang lipunan. Ang kanyang mga desisyon ay nakatuon sa mga proyektong makikinabang ang kanyang mga nasasakupan. Ang aral dito ay ang kayamanan, kapag ginabayan ng karunungan, ay maaaring gamitin upang lumikha ng positibong pagbabago at itaas ang kalidad ng buhay ng iba. Ipinapakita nito na ang tunay na kasaganaan ay nakamit kapag ang kayamanan ay nagsisilbing kabutihan para sa nakararami. Pang-anim, ang halaga ng pasensya. Bawat tagumpay ay nangangailangan ng panahon. Si Solomon, sa kanyang pagtatayo ng templo, ay nagpakita ng hindi matitinag na pasensya. Ang kanyang proyekto ay tumagal ng maraming taon at nangangailangan ng masusing pagpaplano at dedikasyon. Ang aral dito ay ang pagbuo ng yaman ay isang pangmatagalang pagsisikap. Kapag tayo ay may pasensya, mas nagiging matatag tayo sa pagharap sa mga pagsubok at mas nagiging handa sa mga oportunidad. At panghuli, ang prinsipyo ng pagiging mapagbigay. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon tayo, kundi sa kung ano ang maibabahagi natin sa iba. Si Solomon ay kilala sa kanyang mga gawa ng kabutihan, mula sa pagtulong sa mga nangangailangan hanggang sa pagsuporta sa mga proyekto para sa kanyang bayan.
Ang aral dito ay ang pagiging mapagbigay ay nagdadala ng kasiyahan at nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay. Ang mga maliliit na gawa ng kabutihan ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng iba. Kaya't mga kaibigan, ang mga aral na ito mula sa Solomon's Secret ay nagbibigay sa atin ng mga mahalagang pananaw upang makamit ang tagumpay sa pananalapi sa pamamagitan ng karunungan, pasensya at makatuwid na desisyon. Huwag kalimutan na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nakasalalay sa ating mga material na pag-aari, kundi sa mga aral at karunungan na ating natutunan sa ating paglalakbay. Kung nais ninyong talakayin pa ang mga aral na ito o may mga katanungan, huwag mag-atubiling magtanong. Salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang nilalaman na ito, mangyaring i-like, i-share, at i-subscribe ang aming channel para suportahan ang aming koponan. Hanggang sa muli!